Papasko na pero hindi pa rin nakikita ng publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Palagi siyang hinahanap, lalo ngayong may babala sa kanya si Attorney Harry Roque na ngayon nasa The Hague, Netherlands. Sa Facebook post nito, sinabi ni Roque na meron na umanong warrant of arrest kay Bato. Huwag daw papakidnap ang senador at igiit ang kanyang karapatang usigin muna ng korte sa Pilipinas. Dagdag pa ni Roque, matagal nang may warrant kay Bato ang International Criminal Court o ICC. Pero kahapon lang daw ito opisyal na natanggap ng Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government at magsisimula pa lamang daw silang gumalaw. Pero bago pa man ang balita ni Roque, matatanda ang noong November pa lang, imismong si Ombudsman Boying Rimulya na ang nagsabing may arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa dahil sa pagkakaugnay niya sa war ng nakaraang administrasyon. Mula noon, hindi na humarap si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Dagdag pa ni Rimulya na nasa Pampanga ang senador at patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Ika nga kapag ikaw umano ay nagtatago, matik guilty ka na sa mga nagawa mong labag sa batas. At kung may nagtatago, kalakip umano nito ang paghuli o ang pag-aresto. Hanggat may usok, sisingaw at sisingaw umano, lalo pat tukoy na ang kinaroroonan ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong gabi-gabing talakayan. O mga kabunyog itong topic natin ngayon, follow up ito sa naging topic natin din kagabi. Kagabi kasi, nag-post si Harry Roque na kumpirmado niya na lumabas na nga ang arrest warrant ng ICC para kay Bato de la Rosa. Ang advice niya kay Bato, wag daw itong kidnap, ang term nila kidnap. Wag daw gagawin na mangyari yung nangyari kay Tatay Digong nila na inaresto tapos nadala na kaagad sa ICC sa The Hague. Wag daw papayag si Bato de la Rosa. Ngayong araw mayroon na namang bagong post si Harry Roque. At mas matindi yung post niya ngayon. Kinumpirma niya na naman na talaga nang mayroon nang arrest warrant at natanggap na ito ng DOJ, di umano at saka ng DILG. O yan O ito, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. O yan. Ibig sabihin, ayon kay Roque, natanggap na kahapon, December 7 ng DOJ at ng DILG, yung arrest warrant kay Bato de la Rosa. Ayon yan kay Roque ngayon, ito namang si Roque, takot na nga si Bato. Takot na nga si Bato, tinatakot pa niya. Nakakatawa itong si Roque. Si Bato, takot na. Nung wala pa ngang galing pa nga lang kay Boying Rimulya yung paglabas niyan. 'Di ba nung nilabas siya ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying? Natakot na kaagad si Bato, nagtago na. Wala pang confirmation 'yon kung kani-kanino. Natakot na 'yon, nagtago na. Hindi na nagpakita. Mag-iisang buwan na. O nga pala, mag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. O kasi ang unang session ng Senado matapos yung kanilang break nung undas ay November 11. November 11. O ngayon, anong na ngayon? Anong pitsa na? Magno-November 11, magdi-December 11 na. Ibig sabihin, nag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. Nagtago si Bato kaagad nung sinabi ni Boying Rimulya na mayroon na siyang information na linabas na ang arrest warrant ni Bato. Wala na. Hindi nagpatumpik-tumpik si Bato. Hindi na nakita. Hanggang ngayon, hindi tumatawag sa Senado, kahit kanino, kahit sa Senate President kay Soto, kahit kay Minority Floor Leader Cayetano, wala. O ngayon, dun pa lang natakot na si Bato, lalo na itong sinasabi na mismo ni Harry Roque na kumpirmado niya na
na mayroon na ngang arrest warrant. Kumpirmado niya rin, natanggap na raw. Kahapon lang, officially received na ng DOJ at DILG ang kopya ng arrest warrant. Ito, kahit si Attorney Israelito Torion, nung una parang ayaw niya pang maniwala eh. Sabi niya nga Marites. Kaya lang, sabi ni Attorney Israelito Torion, mukhang na to seryoso na to kasi sabi niya, ang dami ng kaibigan niya, kakilala niya, ang nagsasabi sa kanya tungkol doon. Kino-confirm. Ang wala na lang talagang confirmation ay ang mismo, ang ICC, ang Interpol, walang confirmation. At ang DILG at DOJ, wala ring confirmation. Pero doon sa mga sources daw, sabi ni katulad niyan kay Harry Roque, sa kaibigan ni Harry Roque, kumpirmado ng mayroon na nga. Ngayon, ha? Ano na ito? Kumbaga, lalo na nitong matatakot si Bato. Lalo nang matatakot si Bato. Ano na ito? Matataranta na sila dito. Matataranta na kasi hindi naman ito simple. Kahit si Bongo, apektado din yan kasi iniisip din ni Bongo, baka mayroon din sa akin. Baka sinisentro lang yung kay Bato kay Bongo kay Bato pero sa kanya mayroon din. Kaya nung isang araw si Bongo hindi rin mahagilap eh. At yung apat na mga pinangalanan din ni Trillanes, sigurado nagtatago na rin yung mga yon. Sila Karamat, sila Mata, Leonardo at saka si Albayalde. Pero may nag-message sa akin, kaibigan ko, kabunyog natin, Attorney, wala na sa Pampanga si dating PNP Chief Oscar Albayalde, nasa Canada siya. Yan mga kabunyog, mga kababayan, mukhang nagpasiguro na rin si Albayalde lumabas na ng bansa. Anyway, kaya lang ang Canada, ano ba ang Canada? Member ba yan ng ICC? Kasi kung member ng ICC ang Canada, tapos kung totoo yung balita na yan, di maaaresto rin siya doon. Anyway, wala na. Magugulo na ang buhay ng mga ito. Nila Bato, nila Albayalde, nila Mata, nila Karamat, nila Leonardo, magugulo na yan. Kasi seryoso naman yung arrest warrant na yan ng ICC. Nakita naman yan kay Duterte. Kung si Duterte nga, dati pang presidente, hindi nakaligtas, di lalo naman sila. Lalo naman sila. Hindi sila sasantuhin ng anong to. At ang gobyerno, hindi naman nagbabago ng stand pa eh. Sabi ni SILG John Vic Remulla, once na lumabas talaga, matanggap nila ang arrest warrant at makumpirma, mabalidate ito sa Interpol, aarestuhin na nila. Kaya itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito ng pagtago. Hindi na yan lalabas. Ang challenge ngayon sa Senado, ang challenge ngayon sa liderato ni Senate President Soto, pag hindi na lumabas si Bato ng mga ilang buwan, tulad ngayon, magwa 1 month na sa December 10, halimbawang nalampasan pa ang Pasko, nagtatago pa rin. Hahayaan lang ba nilang ganyan si Bato? Yan yung challenge diyan kay Senate President Soto. Kasi hindi naman pwedeng ganyan. Hindi naman pwedeng ganyan, parang absence without leave. Hindi man lang nagpaalam. Tapos hahayaan lang. Hindi pwede. Kailangang madesisyonan din si Bato. Baka kailangan din siyang sibakina sa Senado. Kapag tumagal na ng ilang buwan na absence without leave siya, hindi nagpapakita, ay mukhang kailangan na ring sibakin si Bato niyan. Malalagay sa alanganing sitwasyon ang Senado niyan, sina Senate President Soto, kakaharapin nila, magiging sakit ng ulo nila itong si Bato. Kasi ang mamamayan, mananawagan yan ng pag-expel kay Bato. Kapag ilang na hindi nagpapakita, ay mapipilitan ng ipanawagan ng taong bayan, i-expel na siya sa Senado. Ayan yung Kaya anyway, sa ngayon, magpapasigurado na yan si Bato, magtatago na talaga yan ng matindihan. Yan ang sigurado dyan.
Lalo na't ito na, ah, hindi na lang galing kay Boying Rimulya ang confirmation. Mga galing na kila Harry Roque. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Makakausap na po natin sa oras pong ito, nasa linya po ng ating telepono si dating Senador Sonny Trillanes. Sen, magandang hapon po. Tony Enrica po ito. Ang hapon po sa inyo, kasamang Tony at kay Miss Rica. Hi, Oo. Senator. Thank you po again. At tama-tama't meron po kayong pinost sa, ano oras ba yun? Kanina, 9 hours ago. 9 hours na, ha? Oo, 9 Sa hours. Facebook, meron po kayong mga tinukay na mga pangalan, mga apelyido lamang na makaraw ay susunod na nasangkot sa ICC. Sa inyo po bang panig, masasabi niyo po bang kumpirmado sigurado ang impormasyong natanggap niyo patungkol dito, Sentry? Let's just say na kumpiyansa po tayo dun sa bibigay ng impormasyon sa atin na privy doon sa mga nangyayari tungkol dun sa mga kaso na yan. Apo. Sila rin naman yung mga pinagkukunan ko ng mga impormasyon na dati kong sinasabi na nasa katuparan na. Opo. Kaya I don't have any reason to Doubt. question Oo. to doubt yung ano niyan, veracity niya. And Ayan. kung sila po ay susunod na nga po tiyak, mabilisan po ba ay this year or next year po mangyayari po ito? Next year pa po mangyayari yan. Pero kasi ang bilis na po nung pasok ng impormasyon kasi Yes. very aggressive yung mga investigador po ng ICC. Opo, opo. Lalo na ngayon na yung nung natapos na yung kaso kay Duterte, na-devote na nila attention nila doon na sa mga iba pang mga significant players. So ako naman, ang isang layunin natin kung ba't natin inilabas yan, Opo. kasi di ba nagkakaroon ng speculation, sino Aha. ba yung mga iba pang co-perpetrators. Yes. So, ito lang, siguro in a way na paglilinaw na ilan yan doon sa mga redacted names doon sa doon sa confirmation of charges. Sige, kung inyo pong papayagan, Senator, no? Ito pong mga apelyido na binanggit nyo sa inyong Facebook post ay ang mga sumusunod. Albayalde, Karamat, Mata, at Leonardo, pero may binanggit din po kayo na si Garma ay tinanggap na bilang testigo sa ICC kaya tanggal na siya sa kaso. So, mga apelyido lang naman po yung mga binanggit nyo, pero ito po ba ay masasabing tiyak na yung mga dating opisyal ng PNP? Yes. Yeah. Lahat po yan, mga retired or active members of the PNP. Ako naman, yan, hindi naman automatic na mai-issuean sila ng warrant kaagad. Opo. In fact, May investigation pa? hindi naman sila yung pinakang principal na mga players dito. Meron silang opportunity na patanggal dyan sa kaso na yan By turning witness, no? parang si Garma. Oo. Kasi ganun ang ginawa ni Garma. Ano siya co-principal siya. Kaso, nag-cooperate siya, edi tanggal na siya doon sa kaso. Ganun lang naman po. Anong balita niyo pong huli doon kay Garma, Senator? Kasi di ho ba ang unang sinabi ay pinayagan siyang lumabas ng bansa para makipag-usap sa mga opisyal ng ICC sa Kuala Lumpur, pero sa ngayon hindi na ho bumalik. Tama ho ba? Hindi naman ho talagang nababalik. Kasi yung mga testigo ho nasa labas. Kung sa ICC, kailangan silang nasa labas. Kasi kung nandito si Garma, delikado siya. Kulong siya kasi may kaso siya Opo. Oo. Siya ay nasa labas, nasa kamay na siya ng mga ICC. Kaya nga natanggap na po siya. I see. O kagaya rin po nila Lascanya, silang Matobato, nasa labas na po hindi sila na bumalik. ng bansa. Marami pa po. But Marami pa pong hindi talaga sila babalik kasi kailangan nasa kustodiya sila ng ng ICC. ICC. Opo, when we Para say makapagtestigo sila. Opo, Senator, when we say nasa kustodiya ng ICC, Nasa pangangalaga. Oo, nasa pangangalaga na Nasa sila. They pangangalaga, surrendered yeah. themselves na. Sa dahig din po ba ito? Not necessarily.
Not necessarily, basta't ang importante po ay ano sila, they have under the protection. control of their persons para pagka kailangan nilang humarap sa trial ay readily available sila. So parang naka-safe house, witness protection, ganun po? Yan, parang ganun. Okay, Witness sige po. protection. Opo. So, yan kasi nagkaroon ng confusion dahil tumakas daw, hindi Si Garma, hindi tumakas. Oo. Hindi tumakas si Garma. In Sa fact, halip. kaya nga siya lumabas mismo para maging testigo siya sa ICC. Opo. Yung mga binigay po ninyo na pangalan sa Facebook, Senator, hindi po ba ito magiging parang preemptive move para for them to, hindi natin alam, magtago, umalis, o hindi natin alam ko anong pwedeng mangyari. Parang yung isang senador, ganun ba, na hindi na sumisipot? Pero hindi ko na masyadong ino-obvious yun. Talaga lang. Hindi po ba ito presumptive act, sir, preemptive act, Senator? Hindi po preemptive yan. In fact, it's a way out for them. Kasi kung hindi na-announce yung pangalan, pag umabot yung investigasyon sa issuance ng warrant, bubulagain na lang sila ng warrant. Pero ngayon na alam nila na co-perpetrator sila, meron pa silang ibang mga remedies which is yung ginawa ni Garma. To cooperate. Diba? Oo. To cooperate. Yes. So, nasa sa kanila yan. Gusto mo bang magtago habang buhay kagaya ni Bato? Or mag-cooperate ka at maging malaya ka kagaya ni Garma? At ito po yan, hindi lang yan. Yeah. Ang tanong dito kasi, tatanungin nila sa sarili nila, is this the right thing to do? Ito ba ay tamang gawin na mag-cooperate sa ICC? Yeah. Sa akin, maliwanag ko ang sagot dyan. Oo, kasi ito na, alam naman nilang mali yung ginawa nilang crimes against humanity, yung pagpapatay ng mga suspects, drug mga suspects. suspected. Suspected lang yun, drug addicts. So, ito na yung kanilang redemption. Way to redeem. So, ganun lang naman yun. Diba? Yeah. Kita mo yung ginawa ho dito sa flood control scandal. Diba yan sila? Henry Alcantara. Nagbabalik na ng mga assets. Nagnakaw sila, pero ngayon, sinasabi na nila yung nagko-cooperate sila, yan na yung panimula ng kanilang road to redemption. Yan din ito. Ganon din po ito para sa mga general na to. Kung sabihin nilang inutusan lang kami, then sabihin nyo, bakit nyo kailangan pagpapakamartir para sa So kumbaga, ginawa nilang mali. it works to their interest na sila ay makipagtulungan sa halip na sila po ay magtago or damputin ng ICC. Yun po. Yun na nga po mismo. Yeah. Ngayon na alam nyo na, nasa sa inyo po yan, nasa kamay ninyo kung ano ang landas na tatahakin nyo. Okay. But if they go the Garma way, surrender ang sarili nila to assist ICC. What does it say about their belief dito sa justice system ng Pilipinas when it comes sa pag-uusap natin dun sa hustisya para sa EJK victims? Ito naman po kasi, ang sinasabi naman kasi dito, yung justice system sa Pilipinas, nagwo-work siya doon sa mga disadvantaged. Pero, pagka ikaw ay makapangyarihan, yamadong-yamado ka. Hindi ka nga makakasuhan. Biruin nyo, sa dinami-dami nung pinatay, pero hindi nga makakasuhan eh. Bakit? Kasi, sino naman hong piskal ang magkakaso niyan? Sinong investigador sa NBI magkakaso niyan? Diba papatayin sila eh? O sa sobrang walang pipirma, even yung judge niyan, sinong handle niyan? Yun naman po ang sinasabi natin na unwilling and unable. So it's not an indictment of the whole justice system natin. Dun sa mga ordinaryong kaso na wala namang political implications, nagpa-function naman sa mga private citizens, mga, diba, nagkakasuhan, nag-work siya. But for the powerful, hindi siya nag-work. Ngayon, bukod dito sa 4 na pangalan na binanggit nyo sa Facebook post nyo, meron pa rin ho kayong impormasyon tungkol sa iba pang personalidad na maaring redacted din yung mga pangalan na hindi nyo pa nababanggit?
Napabanggit ko na dati pa, si Bongo, nandoon. Oo. Tapos of course, si Bato. Bato, oo. Tapos na. Tapos may namatay na si dating PNP Chief Cascolan. Oo, yan, oo. sila yon. Sila na yon. Oo. Sila na yan. Okay. Kaya, buo naman na yun eh. Ayaw din natin na nagkakaroon ng speculation pa. Sasabihin, Yes. si VP Sara daw ay Isasama sa din. investigan. Oo. Hindi eh. Ako, kahit gusto ko mang masama siya, pero hindi siya kasama. Kaya hindi ko sinasabing kasama. Opo. Ganun lang ho yun. Tama. Okay. Tama naman. And no? earlier, nilalabas din yung pangalan ni former Justice Secretary Aguirre, Aha. o kahit na marami hong nairita sa kanya nung mga panahon na yun, hindi ho talaga siya kasama. So, hindi ko siya sinasama. Okay. At least yun talaga na kukumpirma ninyo na yung mga ibang pangalan na yon na nababanggit noon ay hindi ho talaga kasama. Okay. Hindi kasama. Oo, hindi kasama. Ngayon, Yung kay VP Sara ho, na-mention siya ni Las Cañas yes. a few times, pero hindi Hindi siya. po enough yun Yeah. for the case to develop, kasi mataas po ang threshold ng ebidensya ng ICC bago ka may-issue ng warrant. Yun. Kaya ho, yung mga kababayan natin na iniisip na ito si Duterte ay na project lang, na kidnap, hindi po. Kumpleto po, sandamakmak yung ebidensya laban sa kanya. Gumawa siya ng krimen. Yung Kumbaga, ano yun, sinertipikahan talagang merong dokumento at ebidensya. Matanong ko lang, Senator, no? Kasi napupulaanan kasi itong si Ombudsman Boying Remulla na sinasabi niyang may nakita na daw siyang arrest warrant. Sinasabi ng kapatid niya, si DILG Secretary John Vic, digital copy lang naman daw yung nakita. Kayo ho ba, may idea ho kayo, Senator, kung yung bang arrest warrant po ba ay tinransmit pa lang digitally o meron na ho talagang on its way na physical copy? Meron po tayong impormasyon dyan sa aspeto na yan. Pero unfortunately, hindi I'm not at liberty to say anything at this point. So kumbaga, nakibato na lang yan. Kung papaniwalaan niya to si Secretary John Vic, na wala pa raw, kung papaniwalaan niya si Ombudsman Boying na meron na. Yes. So kumbaga, pwede siya magsugal. Pero marami naman siyang matatanungan sa PNP. Meron ba dyan? Yung dami niyang kung isisilbi na sa kanya, kahit yun na lang. Tama. Kahit tip na lang, Tama. Kahit tip. Meron ba? Wala. Malalaman niya yun. Ngayon, pwede siya magsapalaran na sige nga, mukhang wala. Sige, tingnan natin. Ganun lang naman po yun. Yan. Kayo ho ba, partner di ba ho ba nung nanalo kayo na halal kayo, no, as a senator, pero hindi pa kayo pinalalaya nun, sinesweldohan ho ba kayo nun? Yes. Dahil nung panahon naman na yon, nag-serve din ako, nagkakandak ako ng committee hearing sa loob ng detention facility. Opo. Yun nga pong pagpataas ng sweldo ng government employees, pati sundalo police, doon ko po kinandak yan sa loob ng kulungan. At so marami tayong nagawa, no? Nagpa-file kami ng bills and resolution. While in detention. Yes. Kaya nga, sabi ko nga, dalawa yung precedence nito eh. Yung kaso namin, yung sitwasyon namin ni then Senator Laila de Lima, na nakadetain pero nagpa-function yung office. And yun namang case ni Senator Ping Lacson nung nagtago din siya. GMA na kinasuhan din siya ng ng murder. So, pero nung time na yon, ang naging decision ng Senado was to padlock his office at hindi na pinondohan yung kay Senator Ping. Hindi na siya binigyan ng kay Senator Ping. So, hindi na yung naputol. MOOE ng opisina niya, naputol. Operating hindi na tinuloy. Tapos yung staff niya inabsorb na ng Senate Secretariat. So pinadlock yun. Parang yung kay Bato. Ito kasi wala kay Bato tuloy-tuloy pa rin di ba? Hindi, similar, pero kay Senator Lacson kasi it took 9 months bago nag-decide yung Senate. So ngayon, yun naman ang posisyon ni Senator Soto. Senate President Soto na
Teka, 3 weeks pa lang naman. bago pa lang eh. Oo, bago pa lang. Malay mo, biglang pumasok. Malay- Diba? Malay mo, biglang Malay mo, mag-Christmas party. Nag-joke Senator, na baka daw talunin niya yung record, Record ni Senator Ping sa Ping pagtatago. Oo Ilang taon ba yun? Di ba kung 9 months, di nanganak na, naging baby na. Oo. Lampasan daw So, niya eh. Oh. yeah. Yeah. Pero ang pinaka dito, Oh. kasi bago lang siyang elect eh. Mm. Ngayon, sa 2028, hindi siya up for election. No, hindi na. Oh. Pero by then, pwedeng mag-decide na yung Senado to expel him. Kasi yung hindi na siya nagpa-function. Okay. Para sa 2028, Baka 13 na yung kukunin, Yes. yung mananalo. Oo, Yung top 13 para Madadagdagan. hindi naman sayang yung representation ng taong bayan. Mhm. Di ba? Siyempre. Oo, Oo. kasi, yun po yun. Mhm. Si Senator Bato ho ay trained in the same escape and evasion tactics sa PMA katulad po ninyo, di ho ba? Actually, hindi nga ako tinuturo yan kasi Hindi na ba? Yan, sa mga special Special Forces? special Forces. operations po yan. Aba. Pero normally ang tinuturo, haharapin mo yung yung problema. Aha. Di ba? Opo. Hindi, actually, iniibig ko sabihin, yung escape and evasion, kapag kunwari you're behind yes. enemy lines, parang ganon. Yan po, yan tinuturo yan sa mga Special Forces. operations, special forces, ano? So, pero ordinarily, Sa officers. ang kwan nyo is to hold the line, Aha. di ba? Yes. Confront the enemy, yan yung default. Oo. And, So, ganyan. Okay, mga first Pero line of ito siya, defense dapat. Ito nga ang ironic kasi sobrang tapang-tapangan kasi nitong mga ito nung may tsapa pa sila, no? Mhm. Tapos sa pagmaliliit na mga tao yung tinatapakan nila. Mhm. Pero pag sila na ngayon na nasa subject Mhm. dun sa same na pinagdadaanan nung ino-oppress sila, Mhm. biglang magtatatago. Di ba? Pare-parehas yan. Mhm. Sila Bantag, Mhm. si Leonardo, Tama. ito ngayon si Bato, sisiga nito mga to nung nasa pwesto Mhm. At pero ngayon, Mhm. wala, tanggal yung kasigaan. At hindi rin sila nahahanap pa rin hanggang ngayon, Hindi na Senator. nagpapakita. Si Bantag, hindi pa rin natin Yun alam na, kung that's nasaan. now the challenge sa ating kapulisan, di ba? Hanapin natin. Kasi hindi naman pwedeng ganon-ganon na lang. Pero to be fair to the PNP, mahirap talaga maghanap. Kasi itong si Matubato at saka si Las Cañas, pinaghahanap talaga ni Duterte yan. Yeah. Napakalaking pwersa ginamit niya para hanapin yan, hindi naman niya nahanap. Mhm. So, ganun talaga din. O yan. Where's Wally tayo dyan No. pagdating sa hanapan? Mhm. Sige. So, Senator, mayroon pa bang mga susunod na installment ng inyong mga Baka may confessions din si sa Con. sa Facebook? No? Opo, pagka naman meron ilalabas natin. Ayun na. Siyempre. Parang parang countdown to Christmas ito. Kaya ba? nga, oo. Dahil hindi mo na malaman, baka may Ito ba susunod. yung 4th day of Christmas natin? Anong Actually, bigay, it di is. ba? Oh, yeah. Holy days nga. These are the holy days, Senator. Senator, maraming salamat po muli sa oras po na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, po. Senator. Magandang gabi po. Sige.